Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah. Isa pa mga kapatid, for all you've done. And you live, you died, you rose again on high. And you've opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Let's clap our hands to the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Tunay na sa lahat ng iyong ginawa, Ika'y mabuti, Panginoon. Ika'y nararapat, Panginoon, sa aming mga papurit, pagsamba. Thank you, Jesus. And tonight, mga kapatid, let's declare that our Lord is worthy, mga kapatid. Walang ibang karapat-dapat, mga kapatid, sa ating mga tinig, mga kapatid, sa ating mga palakpak, mga kapatid, sa ating mga oras, mga kapatid, kundi ang ating nag-iisang Diyos. Let's sing, mga kapatid, of how worthy is our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Praise the Lord. Yes, oh God. Yes, oh Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, so I will sing of your goodness for me. Minsan pa, mga kapatid, thank you, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Thank you, Lord. Now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy. Yes, oh God. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Again, mga kapatid, it was my cross you bore. Thank you, Lord. Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Sa'yo lamang aking buhay, Panginoon. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is, you are deserving, Panginoon. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is, you are worthy, O God. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And so God, thank you, Jesus. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. No one else like you, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, God.
Let's exalt the name of the Lord, mga kapatid, sa pagkakataong ito. We praise you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. And be exalted now, Panginoon. Hallelujah. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our... You are worthy, Panginoon. Hallelujah. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You worthy is your name. You are. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Once again, mga kapatid, let's sing how worthy the name of the Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's clap our hands to the Lord, mga kapatid. Tunay na no one else is worthy, mga kapatid, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Let's continue, mga kapatid, giving praises and worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. It's all for you, Panginoon. Yes, oh God. Oh Jesus. Thank you, Jesus. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. Tunay na our Lord is worthy. Amen. Thank you, Jesus. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako, mga kapatid, sa ating pagbibigay, mga kapatid. No another, mga kapatid, method, mga kapatid, of saying na we love the Lord, mga kapatid. Let's sing, give and it shall come back to you, habang tayo po ay nagmamarcha paharap, mga kapatid, habang ating ilalagay sa ating offering basket ang ating mga ikapot alay para sa ating Panginoon. Give, and it shall come back to you, and it shall come back to you. Lapit tayo, mga kapatid. Shine together, running over again. Praise the Lord. When you give, minsan pa, mga kapatid, give and it shall come back. Good measure, shine together, running over again, and it shall come back to you. When you give to the Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Muli nating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. And let's pray, mga kapatid, ating ituon ang ating mga kamay sa ating offering basket, mga kapatid, at ating pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Amang Diyos, manat makapangyarihan sa lahat, Panginoon, patuloy na kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, for your provision, O God, for sustenance, Panginoon, at kami, Panginoon, sa pagkakataong ito, aming inilalapit, Panginoon, aming itinataas, Panginoon, sa iyo ang aming mga ikapot-alay, Panginoon,
ikaw ang siyang magdoble, ikaw ang siyang magtriple, ikaw ang siyang magpalago nito, Panginoon, para sa iyong mga gawain, Panginoon, na tunay, na nagpapalakas, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, bilang miyembro, Panginoon, ng iyong panambahan, O God. At kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Panginoon, and patuloy, Panginoon, na ikaw rin, Panginoon, ang siyang magpala, Panginoon, sa bawat kamay, Panginoon, sa bawat trabaho, Panginoon, sa bawat mag-aaral, Panginoon, at kami ingatan mo, Panginoon, wala kaming ibang hinihiling, Panginoon, kundi ang iyong paggabay, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat araw na dadaan, Panginoon. We claim victory, Panginoon, blessings and breakthroughs in your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tayo po'y dumako sa salita ng ating Panginoon. Let's all say, God bless you, Pastor Daniel. Thank you. Palakpak muli tayo sa Panginoon, mga kapatid. At pwede na tayo magsiupo. Kamayan po natin ang bawat isa. Welcome to our Bible study. This coming Friday, wala po tayong prayer meeting. Yan po ay ating evangelist team building. Alright. So last week, ang ating pinag-usapan ay patungkol sa succession ng kingdom ni Solomon. Ito ay si Jeroboam and si Jeroboam. Naging failure, mga kapatid, ang dalawang kingdom na yan, northern and southern kingdom. Israel were divided into two kingdoms. The ten tribes, mga kapatid, ay napunta kay Jeroboam, at yung two tribes, yung dalawang tribo ay napunta kay kanino? Kay Jeroboam. Sino doon yung anak ni Solomon? Kasi magkatunog eh. Huwag kayo malilito magkatunog eh. Jeroboam and Jeroboam. Jeroboam and Jeroboam. Tama ba? So. Jeroboam and okay. So pareha sila may saltik. May diferensya, mga kapatid. Amen? Pero ganun pa man, mga kapatid, sorry for the word kasi itong si Rehoboam, siya talaga yung inatasan ng Panginoon na mag-lead sa 10 tribes of Israel, kaso siya rin yung nag-lead sa idolatry, mga kapatid. At para ma-prevent yung pag-unite muli ng 12 tribes of Israel sa unity, gumawa siya ng mga graven images na itong 10 tribes ay sasambahin, mga kapatid. Amen? Ganun pa man, mga kapatid, dahil sa pagliko, pag-divert ni Solomon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, pero ang pangako ng Panginoon, alam natin na ang Diyos ay tapat, di ba? We know that, mga kapatid, na kahit nagkasala si Solomon, hindi niya sinunod ang mga alituntunin po ng salita ng Panginoon, ang utos ng Diyos mula kay David na kanyang ama, ay dahil po sa panalangin ng kanyang anak, ng kanyang ama na si David, mga kapatid, ang royalty, ang pagiging hari, mga kapatid, ay natili sa dugo po ni David. Solomon and then Jeroboam. Pero kung mapapansin natin, mga kapatid, pag-aaralan po natin na walang maliban maliban sa tatlong hari na pag-uusapan natin, mga kapatid, sa mga masusunod na nagkaroon ng revival ng Israel. Yun nga lang, most of the kings or emperors, mga namuno or judges, ay naging failure, mga kapatid. Amen. Can we say amen? Hallelujah. So, ngayon po, mga kapatid, amen, pag-usapan natin ang isa sa mga major character of the kings. Amen, si Prophet Elijah. Yan. Or Elias, mga kapatid. Yan. So, sino nakilala kay Elijah? Sinong nakakakilala kay Elijah? So, hindi, kasi, alam natin yung mga
mga remarkable na character, mga kapansin-pansin like David, Solomon, Samson. Kinuha ng langit. Malalaman natin. Kinuha ng langit. Tama. Isa si Elijah sa hindi nakatikim ng death, ng kamatayan. Siya ay translated to heaven. Inangat siya ng Diyos, mga kapatid. Sino yung isa? Si Enoch. Oo. Si Enoch naman talagang lumakad sa Diyos, mga kapatid. And inangat din siya ng Panginoon, translate din siya ng Panginoon. Pero hindi siya na-rapture. Ang rapture ay magaganap sa panahon po na darating pa. They were translated sapagkat meron silang gagawin sa future. Maybe Moses and Elijah, sila yung sa Book of Revelation magiging two witnesses, mga kapatid, na maglilid sa 144,000 na armies of Israel coming from 12 tribes. Yan. So yung pagpili ng yung 144,000 Israelites ay mga magagandang lalaki, pure ang kanilang pagkalalaki, walang binabae, walang saltik na gano'n, mga kapatid. Maayos ang ang relasyon sa Panginoon, yung mga gano'n. Amen? At magsabing amen. Ganyan po ang pagpili, mga kapatid, during Old Testament times. Yan, sabihin natin, walang diferensya sa pagmumuka, sa katawan, maayos, sa pakikipaglaban. So yun po yung way ng pagpili, mga kapatid, ng Diyos. Yan. Pero siyempre, sa spiritual side, papuntang langit, hindi niya tinitingnan yung physical natin, yung countenance natin. Tinitingnan niya yung puso natin. Amen? Kasi naabag ang Panginoon sa atin eh. Kasi hopeless tayo, kahit anong gawin natin, ay hindi tayo maliligtas. Kaya siya yung bumaba dito para tayo ay maligtas. Ibig sabihin, yung pamantayan ng Diyos, kahit na anong gwapo mo, hindi mo papantayan. Amen? Yung kabanalan ng Panginoon, kahit anong bait mo, hindi mo kayang pantayan ang kabaitan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya yung kabaitan, katapatan, mga kapatid, amen, magagawa lang natin yan kung tayo po ay connected sa ating Panginoon. Kung ang bunga ng Spirit, mga kapatid, ay ang Espiritu ay nagdudwell sa atin, natural ang bunga, makikita po sa atin. Amen? Kaya kung medyo magagaliting ka pa, madali mag-init ang ulo mo, high blood ka, palasigaw ka, dito sa church, okay, huli tayo, pero pagdating sa bahay, doon lumalabas, mga kapatid, amen, hindi naman tayo nag-judge, pero binabago pa tayo ng Panginoon. Hanggang sa itong 9 fruit of the Spirit ay makita po sa atin. Yan. Okay, so tuloy tayo, mga kapatid. Medyo kasi mahaba ito. At magkaroon tayo ng siguro konting evaluation lang mamaya, quiz. So si Elijah po, mga kapatid, in chapter 17, 1 Kings, sundan niyo po ako, buksan niyo po inyong mga Bible. At kung meron po tayong Bible dyan. Wala po siyang genealogy. Walang history, mga kapatid. Ang sinabi lang, mga kapatid, na siya ay isang Tishbite from inhabitants of Gilead. Ang Gilead po is ang lugar na siyang situated from the east of the Jordan River, a high plateau of 2,000 feet elevation. So, it was here in the wild hills and ravines of Gilead that Elijah became acquainted with the true God of Israel. Come out from nowhere, mga kapatid, pumunta siya dito sa 1 Kings chapter 17 to prophesy the judgment of the Lord sa northern kingdom. Ano yung judgment? Ano yung prophecy? Magkakaroon ng tagtuyot. Magkakaroon ng famine, taggutom. Meaning, maraming mamamatay. Ano po ang purpose, mga kapatid, ng famine there? Sa palagay nyo? Famine, ibig sabihin, taggutom. Siyempre, kapag ang crops wala na, hindi magbubunga yan pag walang ulan. Diba? So, kapag nagtuyo, pati ang mga
ang mga batis, matutuyo yan. So walang magiging source ng lakas ang tao. Walang mapagkukunan ng pagkain, pati ang hayop, walang kakainin, mauwi sa death. So yan. So after famine is death. Scarcity, famine, kasi hindi uulan eh. For a period of 3 years, mga kapatid, hindi umulan. Doon po sa Northern Kingdom. Sino po ang hari that time? Si Ahab at ang kanyang asawa na si Jezebel. Kailan si Jezebel? May buntot yun, di ba? Hindi. Di may palabas sa Jezebel yung Serena. Hindi, si Jezebel po ay isang masarap sa bunutan yan. Hindi. Kasi nilid niya ang Samaria, ang mga anak ng Diyos sa pagsamba kay Baal, kay Ashtoreth, mga kapatid, sa mga Diyos-Diyosan. And naglagay siya ng 450 false prophet of Baal, mga kapatid. Amen? So, siya yung naging isa sa mga way para din ma-turn away si Ahab, King Ahab, sa totoong Diyos. So, ano pa siya? Controlling, nagmamanipulate siya, mga kapatid, sa kingdom. So, nag-practice sila ng mga maling ceremony, pag-aalay sa maling Diyos, mga kapatid. Pero itong mga anak ng Diyos. Kaya, napansin nyo, sa 2 Kings chapter 7, dahil sa parusa ng Panginoon, sa katigasan ng kanilang ulo, papansin nyo, yung story of the 4 leprous men, dahil sa sobrang kagutuman, takot, kinain nila yung mga anak nila. Yan yung istorya niyan. Matitigas kasi ang ulo nila. Nagsimula doon sa hari, mga kapatid. So, naintindihan po ba natin, mga kapatid? First Kings pa rin tayo. First Kings pa rin tayo. Second Kings yung sa story of the 4 leprous men. Okay. Nakakasunod ba kayo? Sinong hari? Si King Ahab at si Sister Jezebel. Na masarap sa bunutan. Sa akin lang yun, ha? Gising kayo kasi, diba? Sa totoo lang, diba? Kung ikaw ay talaga sumusunod sa Diyos, nakakainis yun eh. Diba? Nakakainis siya. Kasi pinulyot niya ang Israel dahil sa Diyos-Diyosan. Okay, so nagkaroon ng 3 years scarcity, famine, marami namatay. Tapos, ano po ang purpose ng scarcity? Ng kagutuman, ng pagtuyo o hindi pag-ulan, hindi pagpapaulan ng Diyos, mga kapatid. So, sino ba si Baal? Si Baal ay the God, yes po, the God of storm and the God of fertility. Okay? Kasi niniwala sila noon na ang source ng fertility at ng ulan ay si Baal. So, sinubukan sila ng Diyos. Tawagin nyo sa Baal ngayon. Hindi ako magpapaulan. Tawagin nyo sa Baal. Okay? So, naintindihan nyo? Para i-challenge at para ipakita sa mga Israelites, amen, na hindi si Baal ang tunay na Diyos, kundi yung Diyos na tinatawag nila ni Elias or ni Elijah, mga kapatid. So to challenge the God of the Northern Kingdom, mga kapatid, which is Baal. Alam natin na wala na ibang Diyos, mga kapatid. Gumagawa lang sila ng Diyos-Diyosan. And yung Baal na yon, Satan yon. Kung pag-aaralan natin, that's Lucifer, mga kapatid. Ang celebration ng December 25 ay hindi pertaining to Jesus Christ, pertaining to Baal. Sun God, mga kapatid. Saan ba nagsimula yun? Kay Nimrod pa, panahon ni Nimrod, Genesis. Nung nagtayo sila ng pinakamataas na tower. Anong pangalan ng tower na yon? Tower of Babel, na can reach to the sky. Amen? And God cursed their language. Kaya nagkaroon ng Bisaya, ng Ilocano, ng hindi. Kaya nagkaroon ng iba't ibang lengguwahe, mga kapatid. Dahil doon, kinurse ng Panginoon para hindi na sila magkaroon ng unity paggawa ng Babel. Balik tayo dito, mga kapatid. Amen? So, yun po ang dahilan. Tandaan niyo yun, ha?
And then sabi ng Panginoon sa 17 verse 3 to 7, sinabi ng Panginoon kay Elijah, dahil nga taggutom na, pumunta ka doon sa Brook Cherith. At doon kita aalagaan, doon kita papakainin. Kaya papakainin ka doon ng raven. Alam nyo ba ang raven, isang unclean animal yan. Pero yun ang ginagamit ng Panginoon para, para isustain si Elijah. At nung natuyo na yung brook o yung batis na kanyang pinanggagalingan na kanyang iniinom o na kanyang tubig, inutusan na naman siya ng Diyos na pumunta ka doon sa Sarefat. At merong babae doon na widow, may anak siya yung inutusan ko para ikaw ay pakainin. So yan. So naintindihan nyo ba? 17 verse 8 to 24. Hindi na po natin masyado babasahin. Ikwento ko, basahin nyo po sa inyong mga bahay. Yan. Okay, so, after the Brook Cherith, pumunta siya doon sa widow. Ano ba tagal ng widow? Balo. Walang asawa, patay yung asawa. Tagutom ng panahon na yon. Mamatay sila. Mayaman ba yung babae na taga Sarefat? Hindi. In fact, pagdating niya doon, nangingi siya ng tubig. Bibigyan siya ng tubig. Pero sabi, bigyan mo pa ako ng isang tinapay. Pero sabi ng babae, wala akong tinapay. Sa totoo lang, yung mantika at yung harina na ipaluluto ko sa tinapay, yun ay yung huling pagkain namin. At pagkatapos nun, mamamatay na kami. Sabi nung Sarefat, woman. Ano pong sabi ni Elijah? Sabi ni Elijah, bigyan mo sa akin yan. At hindi ka na mauubusan ng supply ng oil at ng harina. Mga kapatid. Kaya listen to the man of God. Kapag ang Diyos nagpadala ng man of God sa atin, kung ano man yung sinabi niya, pakinggan natin. Kasi ito po yung katumbas ng tinig ng Diyos, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng instruction. Man of God, mga kapatid. Kasi maraming nagpa-proclaim na na assuming na man of God. Yung talagang galing sa Diyos, mga kapatid. Can we say amen? So, ano po nangyari? Brother Lito, alam mo yung nangyari doon? Brother Anthony, alam mo yung nangyari doon? Anong ginawa ng babae? Nagdalawang isip ba siya? Hindi. Gumawa siya ng, mga kapatid, hindi pa nga gawa yung a piece of cake ang tawag doon morsel of bread. Hindi pa nga gawa yun. So, kailangan pa iluto, isa lang sa apoy. Mga kapatid, pagkatapos iluto, binigay niya kay Elijah, sa man of God, the prophet of God, mga kapatid. At natupad ang propesiya ng Panginoon na hindi na po naubusan ng mantika at ng harina sa tahanan po ng babae. So during that 3 years of scarcity and famine, amen, sinustain ng Panginoon yung babae na yun. Bakit? Sumunod siya sa salita ng Panginoon. Kaya importante mga kapatid na tayo po ay sa salita ng Diyos, magtitiwala talaga tayo. Kasi galing sa Kanya yon. At kapag tayo sumunod sa salita ng Diyos, mga kapatid, ililigtas ka ng salita ng Diyos, mga kapatid. Can we say amen? Kaya pag sumunod tayo, mga kapatid, hindi man totoo yan. Hindi. Lahat ng salita ng Diyos is absolute, definite, perfect. There is no error. Lahat yan ay dapat sundin natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. At dahil doon, mga kapatid, kahit na famine, naalala nyo, nung pandemic, kahit na nasa pandemic tayo, pero, di ba, nagsisitabaan tayo. Sagana tayo, mga kapatid. Hindi lang dahil sa ayuda, mga kapatid, dahil inaalagaan tayo ng Panginoon. Tuloy pa rin tayo sa pagdalo, sa gawain ng Panginoon. Tuloy pa rin tayo sa devotion, sa prayer. Mas lalong lumalim tayo, mga kapatid. Ingatan tayo ng Diyos sa sakit at karamdaman, kamatayan. Amen. Ganun po kasi mag-ingat, mga kapatid, at magprotekta ang ating Panginoon. Ano po nangyari, mga kapatid? After that, so, sa madaling salita, nabuhay sila, na-sustain sila, nakapagpatuloy sila. Pagkatapos nun, mga kapatid, dumating ang isang araw na matay yung anak nung babae. Yung Sarefat woman na matay. Nawalan ng hininga. Ang miracle doon, mga kapatid, amen, ibinalik ulit ng Diyos yung buhay nung lalaki. So, ito yung isa sa mga remarkable na miracle na mababasa natin.
Kasi during scarcity, nagmilagro ang Panginoon sa kanila, mga kapatid. Una, pinakain sila, inalagaan sila, hindi sila pinabayaan. Pangalawa, namatay na, pero ibinilik ng Diyos, mga kapatid, yung buhay ng batang lalaki. So, lahat magsabi, amen. Praise God. So, after nyan, mga kapatid, amen, nagkaroon ng contest on Mount Carmel. Alam niyo po yung istorya na yan? Contest at Mount Carmel, alam niyo yan? Hindi pa? May picture ka dyan para magkaroon sila ng idea? Pag sinabi, I mean, walang internet? Sige, sayang. Hindi, meron akong nakadata ako. Okay, ano po yung contest at Mount Carmel? Si Elijah, hinamon, mga kapatid, yung lahat ng 450 prophets of Baal. Siya mag-isa laban sa 450 prophets. Dalawang altar, amen, maglalaban sila kung sino ang totoong Diyos, totoong sasagot, mga kapatid. Ayan. Anong purpose? Kailangan magpapadala ng apoy. Yung alay nila tutupukin. Yan. So pinalabas yung 450 prophets of Baal at ito naman si Elijah. Amen? So nagsimula ng umaga yung 450 prophets. Nagsisigaw na sila. Amen? Hanggang dumating ang kinatanghalian, hanggang hapon na. Dumating yung mga kapatid na sinusugatan nila yung kanilang sarili, pero walang sagot. Walang apoy na galing sa langit at tinupok yung kanilang alay. Kinantsawan pa sila ni Elijah, baka natutulog lang yung Diyos nyo. O kaya naman, baka naman masyal. At hindi kayo nasasagot. So, nagantay pa ng kaunti, mga kapatid. Amen? At nung talagang wala na, mga kapatid, time na, turn na ni Elijah, ginawa niya, binasapan niya, mga kapatid, yung paligid, mga kapatid, ng altar, naglagay siya ng kahoy, lagyan niya ng 12 bato, mga kapatid, sinetap niya yung altar, mga kapatid. At walang paghihirap, mga kapatid, siya nanalangin at ibinagsak ng Diyos yung apoy doon sa alay. Mga kapatid, ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Yung altar, dahil nga medyo magulo, ni-repair niya, yun po yung prayer. Iyon po ay sumisimbolo ng ating panalangin sa ating Panginoon. Amen? And the altar was built with 12 stones. During that time, meron po, ang kingdom po is divided. Pero para kay Elijah, inilagay niya yung 12 stones as a sign of unity. So, sa atin, mga kapatid, dito sa church, kung gusto talaga natin makamit ang revival from the Lord, kailangan natin ng pagkakaisa. Ayaw ng Lord yung division. Hindi yan kalooban ng Panginoon yung magkaroon tayo ng division. Gusto ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng puso na magpapasakop at willing makipag-cooperate at magkaisa, mga kapatid. Amen. Tama na yung mga murmur. Mga kapatid, ginagawa natin to para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, sa revival, mga kapatid, sabi niya, tinawag niya ang pangalan ng Panginoon. Ganon din sa ating dito, ang tinatawag nating pangalan ni walang iba, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so naglagay siya, nagdag siya ng trench around the altar. Ito naman na ibig sabihin ay separation from the world. So, ang revival nakakamit, mga kapatid, hindi pwedeng yung kaliwang paa mo ay sa mundo at kanan paa mo ay sa Panginoon. O kaya ikaw ay maligamgam, doble kara. Hindi po, ang gusto ng Panginoon na talagang tayo, kung maglilingkod tayo sa Kanya, although nandito tayo sa mundo, gusto niya na tayo mamuhay ng may kabanalan sa Kanyang harapan. Amen. Makikita talaga yung pagkakaiba mo. Separated ka. Yan po ang ibig sabihin ng kabanalan, separation. Hiniwalay ka, mga kapatid. Nilinis ka, binago ka ng Panginoon. Hindi ka na katulad ng dati, mga kapatid.
Ano pa? Wood was placed in order, and that's the Calvary, the cross of Calvary. A bullock was placed on the altar. Yan po ay sacrifice. Yung hayop, mga kapatid, ay nilagay doon sa ibabaw ng altar. Yan po ay sacrifice and shedding of blood. And the tubig, mga kapatid, the water symbolizes the water baptism. So yan po yung mga kapatid, mga steps, mga kapatid, na kailangan nating gampanan upang makamit po ng church ang revival. Magsabing amen. Lahat ng inantok, magsabing praise the Lord. O lahat gising, mga kapatid. Tinawag ni Elijah, mga kapatid, ang Diyos, sa pangalan ng Diyos. At hindi na pinahirapan, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, ng mga taong naka-witness, mga kapatid, sa prayer ni Elijah, makikita nyo, na hindi niya ginawa yon, na hindi siya nag-perform doon, mga kapatid, para ipakilala ang kanyang sarili. Nag-perform siya to glorify the Lord. Mga kapatid, that time, 450 prophets of Baal, kasama, mga kapatid, yung mga audience doon sa contest. Para bang doon sila sa isang paligsahan, sa isang liga na maraming nanonood. Maghapon sila doon nag-aantay na may babagsak na apoy. Pero nung tinawag ng Diyos ni Elijah, ang Diyos, mga kapatid, ng Israel, amen, walang pagkatubili, ibinagsak ng Diyos ang apoy at tinupok ang alay. At na-witness nila, mga kapatid, na ang Diyos na tinawag ni Elijah ay ang tunay na Diyos. Nagbago ulit ang isip nila, mga kapatid. Tunay nga na yun ang Diyos. Tunay nga na yun ang totoong Diyos, mga kapatid. Amen? Ang pangit lang dito, amen, sometimes, kailangan pong makita pa yung ebidensya bago maniwala sa Diyos, mga kapatid. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, na hindi man natin nakita ang Diyos, tayo naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Amen? Lahat magsabi, amen. So ano po nangyari, mga kapatid? After that, sabi ni Elijah, paslangin lahat ng 450 prophets of Israel. Pinapatay lahat yun, mga kapatid. So tagumpay si Elijah. Tagumpay ang Panginoon. Nag-glorify ang Panginoon. Amen. And but after that, mga kapatid, amen. Siguro kaya natin tapusin ngayon. Ano oras na po? Kaya pa. After that, mga kapatid, amen, nung nalaman po ni Jezebel, basahin po natin verse 4 to 8, nalaman ni Jezebel yung nangyari, na yung kanyang mga alagad, kanyang mga propeta ay pinapatay o pinangunahan ni wait lang. Ano sa palagay niyo, ano itsura ni Elijah? Ano po itsura ni Elijah? No, lalaki siya. Lalaki 'yan, di mo alam. Kanina pa tayo nag-uusap dito. Akala mo babae si Elijah? Si Jezebel yung babae. Based po sa ano, mga kapatid, si Elijah ay parang itsura siyang ermitanyo. Kaya nga si prophet, si John the Baptist ay napagkamalang Elias. Kasi mahabang kanyang buhok at nakasuot siya ng, yung kanyang balabal ay galing sa hayop, balat ng hayop. So, siya ay ermitanyo, parang hindi ka panipaniwala yung itsura niya. Kaya nakita siya ni Ahab, natakot sa kanya. Kasi parang mamamatay tao. Yan. So, pero ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi po nakabase ulit, mga kapatid, sa ating itsura. Amen? Ang Panginoon nakabase sa puso natin, tsaka yung willingness natin sumunod sa Kanya. Alright, ano po nangyari, mga kapatid, dito next? Pwede bang basahin natin? Sino pwede magbasa? 1 Kings chapter 19, verse 4 to 8, para po matapos na natin. Natandaan nyo ba lahat yan? Yan po ay kasama natin sa quiz ngayon. Yung mga sinabi ko kanina. Sige po. Sino pwede magbasa? 1 Kings chapter 19, verse 4 to 8. Bigyan ng mic. Basahin po muna natin sa 1 to 3 po. Apo. Chapter 1 to 3. Thank you po. Mamaglo. 1 Kings
19, chapter 4. Chapter 19 po, verse 1 to 3 po. Ah. Parang bago casing nyo, Maglo. Ha? Napakita niyo. Chapter 1, ano? Chapter 19 po. 19, 1 to 4. 1 to 3 po. 1 to 3. Sige lang, sige. Ganun talaga senior eh. Sige. Ito, 1. Lahat ng ginawa ni Elias at paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Opo. Then, number 2, nang magkagayoy, nagsugo si Jezabel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila. Kinabukasan sa may ganitong panahon. Opo. 3, at nang makita niya ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay at naparoon sa Beersheba na nauukol sa Juda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Okay, thank you po, Mamaglo. Thank you po. Naintindihan nyo, Tagalog po yun ha. Nakatanggap siya ng death threat galing kay Jezebel. Kung anong ginawa mo sa mga propeta ko, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Mga kapatid, after the victory, mga kapatid, pagkatapos ng tagumpay, nakatanggap siya ng liham galing kay Jezebel, ng message galing sa sugo ni Jezebel. Mga kapatid, tayo po mga anak ng Diyos. Diba? Hindi po sa lahat ng panahon matapang tayo. May mga panahon na natatakot tayo dahil nandito pa tayo sa laman. Ganon din si Prophet Elijah. Natakot siya. At he ran for his life. Tumakbo siya kasi mahalaga pa rin ang buhay sa kanya. Amen? At magsabing amen. Hindi ibig sabihin wala siyang pananampalataya. Ito po ay nangangulugan na si Elijah ay dumating sa point na siya ay na-burn out. He felt alone. Kasi mag-isa lang siya lumaban. Di ba? After ng victory, tagumpay. Pero papatayin siya. Para bang parang nawala yung pag-asa niya sa Diyos. Nanghina siya, nanlamig siya, at natakot siya, mga kapatid. Amen? Kaya minsan, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, dumarating tayo minsan sa panghihina. Hindi naman panlalamig. Sabihin, parang nalulungkot tayo. Na parang wala tayong kasama. Diba, ginagawa mo to parang napapagod ka din. And that's natural, mga kapatid. Amen? Please remember na tayo po'y tao pa rin. Meron pa rin tayong emotion. Napapagod pa rin tayo. Amen? Minsan, we felt hopeless sometimes, mga kapatid. Amen? Kahit ako po, mga kapatid. Sa dami na-overwhelm ako sa dami ng trabaho. Na-stress ang isip ko, mga kapatid. Amen? Sa mga paparating na mga trabaho. Pero ganun pa man, mga kapatid, ito po'y ginagawa natin hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon. Amen? Si Elijah ay naglilingkod sa Panginoon. Lahat ng ginagawa niya ay para po sa ating Panginoon. He runs for his life. Amen? And the desert of despair. Ang sinabi po niya, mga kapatid, in verse 4, tama na, Panginoon. Kunin mo na buhay ko. Tingnan niyo, mga kapatid, after the victory, here comes the despair. Here comes the attack of the enemy, mga kapatid. Naranasan nyo ba sa buhay niyo yan? Hindi ko na masyado, mga kapatid, kasi na-preach ko na to, medyo matagal din to pag ginawa natin preaching. Pero si Elijah, a great prophet of God, ay nakaranas din, mga kapatid, ng burnout. Physical fatigue. Maghapon ba naman siya nakipag-contest, mga kapatid? Amen? At na-burnout siya. Sabi niya, it is enough. Take my life. Kunin mo buhay ko. Patayin mo na ako. Amen? Dumarating ba sa isipan niyo yun? Dumarating po ba sa isipan natin yun? Yung emotional exhaustion, spiritual fatigue, loss of purpose. Parang wala na ang purpose ang buhay natin, mga kapatid. Amen? Ito po ay wag nating i-take to as negative kay Elijah. Ito po ay hindi pagre-rebelde sa Diyos. Ito po ay burnout. Napagod ka. Na-exhausted ka. Physically
napagod ka, mga kapatid. Isip mo, napagod ka. Minsan, di ba, pag ang isip napagod, pati katawan pagod eh. Di ba? Pero ano po ang naging response ng Panginoon in verse 5 to 8? Ano po sabi diyan? Natulog siya. Pinatulog siya ng Panginoon. Pinagpahinga siya ng Panginoon. Hinatiran siya ng pagkain. Sino ang pinadala ng Panginoon? Anghel. Pagkain at tubig. At sinabi sa kanya, nung nagising na naman siya, kumain, matulog ka ulit, mga kapatid. Amen? Yan po response ng Panginoon. Pinagpapahinga tayo ng Panginoon. Amen? Ano po ibig sabihin ito? Ang kapahingaan po ay nagagaling sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Instead na i-rebuke siya ng Panginoon, alam natin that God is a gentle God. Imbis na pagalitan niya, i-rebuke niya, amen, si Elijah parusahan niya, pinagpahinga na si Elijah. Pinakain niya si Elijah. Kinomfort niya si Elijah, mga kapatid. Pinatulog niya ulit si Elijah. So, amen, sometimes the most spiritual thing that you can do, masyado kang spiritual na eh, pero sometimes daw the most spiritual thing that you can do is to rest, sleep, eat, and recover. Mag-recover ka ng lakas mo, matulog ka, kumain ka. Minsan naikwento ko na po sa inyo, isang dating evangelist, gusto na rin niya mamatay, pagpakamatay, tumalon dun sa condominium niya. Evangelist yun dati, mga kapatid. Kilala mo. Ano pangalan? Secret. Wag na. Gusto tumalon sa condo, magpakamatay. Kasi, ang daming... Wag mo na sabihin, sister, sa'yo na lang yan. Basta totoo yung sinasabi ko. Oo. Sabi niya, naligo muna kaya ako. Nung naligo siya, naimasmasan siya, mga kapatid. Na-refresh siya. Diba? Naligo. Kaya brother Lito, minsan pag hindi maganda pakiramdam mo, iligaw mo lang eh. Minsan pag sobrang lungkot mo, sobrang, di ba, depressed ka, malungkot, ligo lang pala eh. Ligo ka, shower ka. Di ba, napapahinga ka, na-refresh ka. Kaya kapag ilang araw ka na hindi naliligo, ba talaga, may ibang espiritu ng sumasanib sa'yo. Ano espiritu? Espiritu ng baho. Mga kabatid. Di ba? Na kahit ang di ba? Kahit ang daga, ayaw lumapit sa'yo. Kasi may kakaibang espiritu ka. Naligo lang ang pwedeng, ang antidote, ang magiging gamot. Pagkatapos ng mga kapatid, sarap pala maligo, sarap pala mabuhay. Pagkatapos nung kumain siya sa isang masarap na restaurant, masarap palang mabuhay, mga kapatid. Diba? Minsan nakakalimutan natin, nagiging self-centered tayo, nagkaroon tayo ng self-pity. Nakakalimutan natin na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, may Diyos na kumakalinga sa atin. Masyado kang focus dun sa problema, focus tayo sa Panginoon. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Ang pag-asa natin, mga kapatid, ay nagmumula po sa ating Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Dito na natin tatapusin. Okay, so nung pinakain siya ng Panginoon, yung pagkain niya na yon ay sapat na para mag-travel siya for 40 days. 40 days and 40 nights siya nag-travel papuntang Horeb, mga kapatid. Amen. Saan siya nagpunta? Sa Mount Sinai. Yung Mount Horeb po is Mount Sinai. The mountain of Moses, kung saan niya na-encounter yung the burning bush. Yan. Alam niyo yung burning bush, yung puno na umaapoy pero hindi nasusunog, hindi natutupok yung puno, mga kapatid. So ano po ibig sabihin ng mga kapatid?
Minsan kailangan natin yung reset with God lang. Ikaw lang at ang Diyos. Di ba? Reset mo yung sarili mo. At alalahanin mo lang yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung goodness niya, yung mercy niya. Amen, sa buhay natin. So, tinanong siya ng Panginoon in verse 9, anong ginagawa mo dito, Elijah? Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos kung bakit nandun si Elijah. Upang alamin lang kung ano yung puso. Ilabas lang kung ano yung nasa puso ni Elijah. At expose yung kaloob-loobang kondisyon, mga kapatid, ng kalooban po ni Elijah. Ang sinabi po ni Elijah dito in verse 10 and 14, I have been very zealous, I'm alone, am left. Yung pala yung laman ng puso niya, parang feeling niya, nag-iisa lang siya. And they seek my life, papatayin nila ako. Ano yung ibig sabihin ng zealous? Hindi po, zealous. Hindi, zealous. Zeal. What is zeal? Zeal, di ba? Positive yan eh. Di ba positive yan, zeal? Hindi po. Ha? Yan. Hindi po jealous. Yan jealous po, zealous. O sige. Positive po. Pakisearch nga, zealous. Pero positive yan. Ibig sabihin parang aggressive, proactive. Para sa Kanya, para sa Diyos. Oo. I-represent ang Panginoon, masaya siya, excited siya para sa Panginoon. I-represent. Pero, nauwi na parang nag-iisa lang siya, wala siyang katulong. And then, after that, after the victory, papatayin siya, mga kapatid. Yan po yung kanyang struggle na parang nag-iisa siya. Yan, self-focus after the ministry. Amen. Pero ang sinabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa, meron pang 7,000 na taga-Israel na hindi lulud kay Baal. Yun yung sinabi sa kanya ng Diyos, mga kapatid. Tapos, ang sabi po ng verse 11 to 13, ang Diyos ay, nagpadala ng strong wind o malakas na hangin. Pangalawa, pinayanig niya ang lupa o nagkaroon ng earthquake. Pangatlo, nagkaroon ng fire. Pero ang sinabi po ng Diyos doon, wala siya doon sa tatlong yon. Nasaan siya? Bumulong ang Panginoon. Nagkaroon ng gentle whisper, mga kapatid. Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Sa Mount Carmel, ang Panginoon, ang Diyos, ay sumagot sa pamagitan ng apoy. But in the wilderness, God speaks through quietness. Amen? Sa buhay natin minsan, kailangan akala natin through miracles, babagsak dito yung miracle ng Panginoon. Minsan, ang Panginoon nakikipag-usap sa katahimikan ng buhay mo. Sa stillness po ng ating buhay. Kung saan, mga kapatid, nasa isang lugar ka, at parang malayo ang tingin. Amen. You are seeking the answer of the Lord. Doon sasagot ang Panginoon. Hindi po sa mga milagro na inaantay natin, kundi sa gentle whisper from the Lord, mga kapatid. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? God is not only the God of power encounters, but also the God of personal whispers. Naranasan nyo ba yun, mga kapatid? Amen? Dumating ba sa buhay nyo na sobrang down na daw kayo? Pero may dumating na hope from the Lord? Bigla ka sumigla, bigla ka sumaya? Whisper yun ng Holy Spirit sa'yo. May comforter kasi, nung na-receive ka ng Holy Ghost, pinadala niya yung comforter, mga kapatid. At kapag malungkot ka, kaya lugi yung mga walang Holy Ghost. Ha? Lugi yung mga walang Holy Ghost, pero pag may Holy Ghost ka, mga kapatid, hallelujah, may nagpapaalala, may nagpapasaya, may naghaliw sa'yo, may nag-i-instruct sa'yo, may nagpapalakas sa'yo, mga kapatid. Can we say amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya, mga kapatid, binigyan siya ng instruction ng Panginoon. Doon lang po ako, mga kapatid. Doon lang po matatapos ako. Hanggang doon lang po yung ating lesson. At binigyan siya ng instruction ng Panginoon, dahil nirenew na siya, pinalakas na siya ng Panginoon, pinakain na siya, pinatulog na, pinagpahinga. Ito na ang assignment mo. Nag-reset na eh. I-anoint mo, mag-anoint ka ng hari, at tawagin mo si Elisha. Si Elisha po, mga kapatid, yung kanyang successor, na nakareceive ng double portion of his anointing.
Ibig sabihin nun, mga kapatid, ang istorya niya, istorya ni Elijah, hindi natapos, mga kapatid. Nandun yung kanyang successor, yung kanyang disciple, si Elisha. At ibinigay ni Elijah yung kanyang mantle. At si Elisha mismo, nakita niya na umangat si Elijah gamit ang whirlwind. Ano po yung whirlwind? Ipo-ipo yan, di ba? Ipo-ipo, inangat ng Diyos si Elijah. Hindi pa tapos ang buhay ni Elijah. Pagdating na paano kung buhay pa tayo, makikita natin sa Elijah, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So God be the glory. Bigyan po ng papel ang bawat isa. Ha? 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 Sige po, paper. Mag-quiz tayo. Hindi kayo makapaniwala. O sige, mag-review tayo. Basta ibigay mo na yung papel habang nagbibigay ng papel. Altar call muna tayo. Oo nga eh. Wala eh. O sige po. Kung gusto nyo gusto nyo ba? Lumuhod dito sa harap? O. Sige. Isa sa mga bagay na matutunan natin dito, mga kapatid, sa pagkakaroon ng deep sorrow ni Elijah, na ang ating Diyos ay gentle God. Amen? Praise God. At pinatunayan, mga kapatid, ng Diyos, kinorek ng Diyos yung mindset ni Elijah na nag-iisa daw siya. No, you're not alone. Maliban dun sa 7,000 na hindi luluhod kay Baal, nandyan ako, kasama mo ako. Amen? 450 prophets ang kalaban mo, nag-iisa ka. Ang ibig sabihin nito, kahit nag-iisa ka, basta kasama mo ang Diyos, mananalo ka. Magwawagi tayo, magtatagumpay tayo. Kaya mas piliin natin lagi ang side ng Panginoon. May tagumpay kapag tayo po ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Kahit minsan, nandun na ang lahat. Nandun sa side na yun, pero pag hindi gusto ng Panginoon, hindi magtatagumpay yun. Kahit nag-iisa ka lang, basta nandito ka sa side ng Panginoon, magtatagumpay ka. Amen? You and God is majority. Pero kapag marami sila, pero mali, hindi tama, mga kapatid, wala sa kalooban ng Diyos, minority sila. Hindi sila magtatagumpay. Alright, mga kapatid. Meron po ba tayo natutunan, mga kapatid, ngayong gabi? Mahina yung email natin, Meron po ba tayo natutunan ngayong gabi? Okay, sige. Saan galing si Elijah? Wala po siyang genealogy, pero ang sabi po ng Bible, siya ay isang Tishbite. Tishbite, inhabitants of Gilead. So, Gilead na lang, Gilead. Yan. Anong kanyang prophecy? Ano ang kanyang unang prophecy na magkakaroon ng, ano po? Okay. 3 years na scarcity or famine. Saan siya pinadala ng Panginoon after that? Sa Brook Cherith. Okay? Sino at ano ang nagpakain sa kanya doon? Raven. Pupunta ng umaga at pupunta ng gabi para hatiran siya ng pagkain, bread and meat. Yan. Pagkatapos doon, saan siya nagpunta? Saan siya inutusan ng Diyos? Papunta sa isang widow, Sarephat woman. Okay, wag niyo kalimutan, Sarephat woman. Pagdating doon, amen, anong ni-request ni Elijah doon sa babae? The correct answer is morsel of bread. Para hindi tayo morsel of bread. Ang ibig sabihin niya, piece of cake. Morsel of bread. Piece of cake, oh. Cake nga, hindi lang bread na hinihingi niya, cake talaga.
Ibig sabihin, special na pagkakaluto, hindi lang basta tinapay. Kumbaga, Mama Glo, yung binibili natin, ano yung chiffon cake, parang ganyan. Ayan, ang gusto niya, yung special na yan, morsel of bread. Pero anong meron na lamang sa, ano na lang ang meron doon po sa sa bahay po ng Sarifat woman? Little amount of oil and flour. Yan. Sumunod ba yung Sarifat woman? Yes. Anong prophecy ni Elijah sa Sarifat woman? Okay. Ba't yung iba hindi sumasagot Nasaan na iba diyan? Okay. Si Lito, nawala na si Lito. Brother Lito, halika dito. Okay. So ilang taon yung drought, yung tagtuyot? 3 years. Okay. Okay na, ready na. Ready na. Brook Cherit. Cherit. C-H-E-R-I-T-H. Brook Cherit. Yan. Ano ibig sabihin ng brook? Alam niyo po yung brook? Batis po, batis. Batis. Yan. Nung naubos na yung tubig doon sa batis, kasi nga tagtuyot, inutusan siya ng Diyos, papuntang, yun, Sarifat woman. Okay. Ano yung second miracle? Maliban doon sa pinakain na ng Diyos, sinustay ng Diyos yung namatay yung bata, binuhay ng Diyos. Yan. After that, nagkaroon ng contest. Anong bundok yon? Mount Carmel. Yan. Mount Carmel. Ilan ang kalaban ni 450 prophets of Baal. Yan. Kompleto 450 prophets of Baal. So, ingin pa ba natin yung detalye, yung ginawa ni Okay. Ilang ba to yung sinetap ni galing. Naglagay ba siya ng tubig? Yes. Naglagay ba siya ng bolok? Ano yung bolok? Ano yung bolok? Bulok. Hayop. Oh, yan. Baka. Naglagay siya. Oh, yan. Ayan. Okay. Okay na. Okay na. Ano pa ba sunod doon? Pagkatapos noon, nung nanalo siya, ano ginawa? Pinapatay yung 450 prophets. Nakatanggap siya ng death threat. Galing kay? Galing nyo naman. Wow, dami natutunan. Praise the Lord. I will study. Praise God. Masarap. Nasarap. Oh. Anong ginawa ni Elijah? Takot siya at tumakbo siya. Yan. Dahil yan. Ano ibig sabihin nun? Nagrebelde ba siya sa Diyos? Ano ibig sabihin nun? Not rebellion, but burnout. Physical fatigue. Yan. Basta mamili na kayo doon, physical fatigue or burnout. Ano ibig sabihin ng burnout? Alam niyo po ibig sabihin ng burnout? Baka naman kasi naisip niyo burnout sinunog, nasusunog. Hindi Ano ibig sabihin ng burnout? Walang energy, exhaustion, ano pa? Mas malalim pa, Sister Sarah, burnout. Pahingi doon. Exhausted. May mas ano pa doon Ano ibig sabihin ng burnout? Ano po ibig sabihin ng burnout? Hindi, wala lakas. Pagod lang yun Wala lakas. Ano po ibig sabihin ng burnout? Wala lang pag-asa.
Sister Sarah, burnout. Para maintindihan ng bawat isa, ano yung burnout? Sino dito na burnout ba? Sino ba nakaramdam dito ng burnout? Oh, pag na burnout ka, anong pakiramdam? Hopeless ka. Yan, hopeless ka. Di ba? Nakalimutan mo lahat, pati yung responsibility mo. Yan ang burnout. Okay. Next tayo mga kapatid, anong ginawa ng Diyos sa kanya imbis sa pagalitan? Anong ginawa? Pinatulog, pinakain. Anong ginamit ng Diyos na pakain sa kanya? Angel. Angel na nagpakain sa kanya. Binigyan siya ng tubig at ng pagkain. Yan. Nung nagising siya, pinatulog ulit siya. Ano yung tatlong sign na pinakita sa kanya ng Diyos doon sa cave? Ano yung tatlo yon? Lindol, apoy, at malakas na hangin. Pero ang sagot ng Diyos, wala sa doon. Nasaan siya? Nasa gentle whisper. O, yun lang. Okay na? Sino ang sumunod kay Elijah? Elisha po, Elisha. Okay, sige po. Number 1. Okay na? Daniel, mag-quiz ka dito, Daniel. Wala na papel? Sige. Number 1. Pwede kayo mag-quiz sa cellphone. Okay lang. Pero mas maganda kung papel. Karagdagan pala, ang ibig sabihin ng pangalang Elijah is, God is my Yahweh. Yan. Yahweh is my God. Number 1. Ano ang meaning ng Elijah? Number 1. Number 2. Si Elijah na Tishbite ay galing sa inhabitants of bonus na yan Number 2, galing siya sa wala po sasagot Wala po magsasalita. Number 3, anong kanyang unang prophecy? And also specify nyo kung ilang taon. Yun. Number 3 yun. Number 4, saan siya pinadala ng Diyos? Saan siya inutusan ng Diyos pumunta? Number 5, sino naman, ano naman ang inutusan ng Diyos para siya ay pakainin? May nagtuturo dun may nagtututor kay Maglo Okay. Number 6. Gawin natin detail. Number 6. Araw-araw pinupuntahan siya ng hayop na yon. Ano sa araw, anong bahagi ng araw pumupunta yung inutusan ng Diyos para magpakain sa kanya? Anong bahagi? Ito ba ay tanghali? Ito ba ay sa umaga? O ito ba ay sa gabi? So, ang sagot dyan, dalawa. Kasi 2 beses pupunta sa kanya. Okay na?
Okay. Number ano tayo? 7. Ano ang dinadala sa kanyang pagkain? Dalawa yon, pero mamili na lang kayo. Okay? Number 8, pagkatapos niya doon, saan naman siya inutusan ng Diyos pumunta? Doon sa babae, di ba? Taga saan yun? Number 9, ano yung kanyang request doon sa babae? Dalawa yun actually, dalawa yun. Maliban doon sa pagkain. Dalawa yun. Pero isa lang, okay lang, isa lang. Okay. Number 10. Ano naman ang prophecy ni Elijah doon sa tahanan ng babae? Ano ang request ni Elijah sa babaeng balo? Number 9. Request ni Elijah. Ano ang request ni Elijah? Okay na yun. Elijah sa babaeng balo. Okay na? Number 11. Number 11, ano yung second miracle na nangyari doon sa bahay po ng babaeng balo? After that, mga kapatid, nagkaroon ng paligsahan or contest. Saan ito ginanap? Number 12. Number 13, ilan ang katunggali ni Elijah? Ilang prophet? Pakikumpleto po prophet of yan. Number 14, Number 14, 15, 16, magbigay lamang ng tatlong ginawa ni Elijah na preparation doon sa altar na pag-aalayan. Ano yung ginawa niya doon? Magbigay tatlo lamang. Ano ginawa niya sa bato? Ilang bato yun? Yan. Ano yung mga ginamit niya? Tatlo lang. 14 to 16. 17. 17. Ano ang tugon ng Diyos sa alay ni Elijah? Yan. Anong tugon ng Diyos? Ano naging sagot niya? Yan. Number 18. Ano naman ang pinagawa ni Elijah sa mga kalaban niyang propeta? Number 19, pagkatapos ng paligsahan, kanino siya nakatanggap ng death threat?
ng message na siya ay papatayin. Okay? Number 20, ano nangyari kay Elijah? Amin, no? Kaya pa? Okay. 21-22, dalawang response ng Panginoon. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Yung sinabi ko kanina. And last, 23 to 25, ano yung tatlong sign na pinakita ng Diyos sa kuweba kay Elijah? And 26 to 30, oh, parang finance, no? Sige, okay na yan. Okay na yan. 25 lang. Ha? Sige po. Okay na. 9:15. Sige po, ano po tayo? Exchange papers po. Exchange papers. Okay na? Exchange papers or exchange cellphone. Ano po? Ano yung question? Number 1, pakibalik tayo doon. Asan na yung ano? Asan na? Binura mo? Bakit ganun? Huwag buburahin. Hindi ko sinulat eh. Ayan, yan, yan. Oh, hindi yan. Hindi yan. Yan yung huli. Pero na lang ako ng isang ano. Pero po. Pero po ako. Pero po ako. Ng ano. Bakit? Huwag nyo maburahin. Sayang. Kasi magagamit din nyo yan eh. Pag nagturo kayo. Dapat dino-document nyo yan. O sige, akin na yung sagot. Okay. Number 1. Ano yung meaning ng pangalan ni Elijah? God is my Yahweh or Yahweh is my God. Number 2. Taga saan siya? Inhabitants of Gilead. Ayan. Anong kanyang unang prophecy? Magkaroon ng hindi famine yan, drought yan. Drought or scarcity. Pero okay na yan, famine. Number 4, saan siya pinadala ng Diyos? Saan siya inutusan pumunta? Sa Brook Cherith. Pwede ba yung mga kids, stop muna maglaro dyan sa baba? Hindi pa tapos yung Bible study. Please. Number 5. Excuse me, yung mga kids, wag mo na maglaro. Number 5, ano ang nagpakain sa kanya sa Brook Cherith? Raven. Raven. Number 6, sa umaga at gabi, siya dinadala ng pagkain. Umaga at gabi. So kung merong gabi, 0.5. Kung merong umaga, basta 0.5 lang siya. Kalahati lang. Morning and evening. Number 7, ano yung dinadala? Tinapay at karne. Bread and meat. Yan. Yan. Sa Bible yan. Bread and meat. Kumpleto, di ba?
may carbs, meron ding protein. Number 8, pagkatapos doon mga kapatid, saan siya inutusan ng Diyos? Pumunta sa Zarephath. Number 9, ano yung kanyang hiningi? Morsel of bread and water. Number 10, ano yung prophecy niya? Hindi na mauubusan ng harina at ng mantika. Number 11, ano yung pangalawang miracle sa bahay po ng Zarephath woman? Binuhay ang kanyang anak na, anak na babae? Anak na lalaki. Nakalagay dito anak na babae. Okay lang yan, sige. Basta mali ka dito. Hindi ka hindi ka na perfect. Okay. At pagkatapos niya doon sa bahay po ng Zarephath woman, saan siya nagpunta? Okay, anak na babae. Sorry, oo, tama. Saan siya nagpunta? Sa mountain of Mount Carmel. Ilan ang kanyang kalaban? 450 prophets of Baal. That may Baal, 14 to 16, anong kanyang ginawa? Naglagay ng 12 stones, naglagay ng tubig, at naglagay ng alay, yung bolok, ng wood, yan. At nagpray, yan. Number 17, anong naging tugon ng Diyos? Tinupok ng apoy yung alay. Galing sa langit. Okay na yung fire. Number 18. Ano yung number 18? Number 18, anong pagkatapos nun tinupok yung alay? Pinapatay yung 450 prophets. Lahat yun, pinapatay. Number 19, pagkatapos po ng contest, sino ang nagpadala ng betret? Si Jezebel. Okay, number 20, anong nangyari kay Elijah? Tumakbo. Natakot siya. 21 to 22, pero anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinatulog, pinagpahinga, pinakain. 23 to 25, ano yung tatlong sign? Yan, earthquake, fire, and whirlwind. Hindi whirlwind. Whirlwind ba yun? Hindi whirlwind. Sige, okay. Alright, sige. Mga kapatid, okay na. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. At tayo po'y tatayo, mga kapatid. And let's have a closing prayer. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Amen sa kanyang mga salita na nagpatalino sa atin, nagpalakas sa atin, at nagbigay ulit ng paalala, refreshment, mga kapatid. Pray po tayo, tayo na po tayo, mga kapatid. Amen. Huwag nyo nang doktorin yung mga sagot nyo. Tapos na po kay Lord yan. Kung anong sagot nyo, hindi na mababago sa langit yan. Ikaw, Sister Darlene, 15 ka lang. Hindi, wag mo nang dagdagan. Alam na ni Lord yan. Sa eskwelahan, pwedeng doktorin niya. Hindi kay Lord, hindi na. Okay na. Ang malaga, mga kapatid, kung ikaw ay naka-5, okay lang. At least meron kang take away. Meron kang take out, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Normal malungkot, mga kapatid. At tandaan nyo, normal kayong malungkot. Nandito pa tayo sa sa katawan lupa. May emotion pa tayo, nalulungkot tayo, nasasaktan tayo. Pero hayaan mo, mga kapatid, ng Diyos ang mag-comfort sa atin, magpalakas sa atin. Amen? Ayan. So, huwag kayo mawala ng pag-asa. Ang Panginoon ay lagi po natin kasama. Hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Tayo po mag-pray, mga kapatid. Request natin si Sister Jonah mag-lead sa closing prayer.
God bless po sa ating lahat, and we are dismissed in Jesus' name. And may the peace of the Lord be upon us all. God bless po mga kapatid. Ingat po tayo pa uwi. Ingatan tayo ng Panginoon. Glory to God.